Kayo po'y nakatutok pa rin sa Face to Face at nalaman nga natin ang lahat ng sama ng loob ni Ray kanina at sinasabi nga niya na binubugbog siya at pinagmamalupitan ng kanyang ama-amahang umampon sa kanya. Balikan lang po natin, Mang George, bakit po nagdesisyon kayong mag-asawa na mag-ampon? Kasi po, hindi po nakakaanak po ang miss ko na eh. Kasi parang may diferensya na sa matres eh. Oho. So, Kaya- kanino po ang naging desisyon na ang batang aampunin ay yung anak ng kanyang kapatid? Hindi, siya, yung miss ko po may desisyon po mag-ampon kami. Oho. Tapos dahil wala kaming anak na lalaki, kaya inampon namin po siya. Okay. Naging mahirap po ba sa inyo para magpakita ng pagmamahal at malasakit para kay Ray? Kasi parang sa tono po ng pananalita ninyo, ay parang ibang tao siya sa inyo. Eh kaso lang nga po, paglagi po, puro pasaway ito eh. Hanggang ngayon nag-asawa siya eh. Pero ginusto nyo rin naman po na kayo ay magkaroon ng anak. Ginusto ko na rin pa dahil sa Si Aling Delia po ay una o pangalawang asawa ninyo? pangalawa po. Pangalawa. So sa una po, kayo po ba ay kasal? Eh kasal po ako sa una. Okay. May anak po kayo? May anak po eh. Ilan po? 4. Apat. Kamusta naman po ba ang relasyon nyo dun sa 4 ninyong anak? Eh okay naman po yun dahil dahil mula maliit pa lang yun, nasubaybayan ko na paglagi. Lumaki po yung 4 kasama ninyo? Kasama po eh. Oh, kasama Tapos po nung ninyo. naghiwalay lang kami dalawa mag-asawa dahil sa sa kalupitan niya noon sa kung ginagawa sa akin eh, pan-under sa akin eh. So minamaltrato kayo nung unang asawa ninyo? Paano po kayo minamaltrato? Eh nilalagyan po ng silib brief ko eh. Nilalagyan ng sili ang brief nyo? Opo eh. Oh? Opo eh. Sili. Sili. Bakit daw? Eh iniiwan mo po eh. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit kailangan lagyan ng sili. Eh nagseselos po kahit wala naman po na So nagsiselos ng wala sa lugar. Wala sa lugar. So, yun ang naging dahilan kung bakit kayo ay naghiwalay. Opo. Naghiwalay po ba kayo ng legal? Wala naman po, basta iniiwan mo na lang po siya eh. Iniwan nyo na lang. Tapos po, nakilala nyo si Delia. Opo. So, hindi naman kayo magkaanak, kaya inampun nyo na Inampun namin po si to, Ray. Bakit po paulit-ulit ninyong sinasabi na bata pa lang si Ray, talagang pasaway na? Isang paraan po ba ng pagpapakita ng pagmamahal sa isang anak ay ang pakainin natin ang ating anak ng bareta? Hindi naman po yun eh. Paano? Kaya ko po ginagawa lang yun po yun sa kanya dahil nagbibisyo na po ito eh. Ilang taon po siya noon nung ginawa niyo yun? Grade 1 na po siya eh. Grade 1, nagbibisyo? Eh parang nasa na po, sa kapitbahay na po yun eh. Mang George, iba po ang pagdidisiplina sa pagmamalupit sa bata. Mang George, nung kayo po ba'y pinanganak, ganyan na kayo? Hindi po kayo dumaan sa pagkabata? Duman po. Oh, yun naman pala. Ang tanong ko po, kayo po ba ay kinakadena nung kayo ay bata? Ay, hindi na po ako nagkakadena po dahil miss ko po nagkadena nun sa kanya dahil gala po ito eh. Kaya ginakadena po ng miss ko eh. So talagang kailangan kadenahan ng bata? Hindi po ako yun eh. Miss ko po nagkadena nun eh. Dahil mahilig gumala po to, kaya miss ko po nakakadena. So, ang isa pang dapat na gawin ay kung ang bata sa edad na 4 na taon ay nag-e-enjoy lang. Dahil sabi nga nila, di ba, ang pinakamasarap na stage ng buhay ng isang tao ay yung siya ay bata dahil siya ay kumakain lang, natutulog, naglalaro, walang responsibilidad. Ang tanging obligasyon lamang niya ay maging masaya at kumain ng 3 beses sa isang araw at ang maglaro. Kasama po ba doon ay ang paluhurin ng bata sa asin? Ay, dito to pinalahod ko sa asin yan. Gago ko to eh. Sinungaling ko to. Hindi ako sinungaling. Eh, paano ba naman hindi mo disiplina yun to na Mang Yung George, kayo po pangapla ba ng tubig, sinasabihan ng gago ng ama ninyo? Hindi naman po. Ito Oh, lang yung bakit po nagsabi. ninyo ginasabi? Eh, lumalaban po to sa akin eh. Ay, malinaw po ba sa inyo, Mang George? Ikaw ba kayo ma'am, kung sasabihan kayo na mga tarantado kayong magulang, ampun lang pala ako eh. Sabi niya, ayun parati Bakit po kailangan niya, bakit niya nasabi yun? Kung wala po kayong ginagawang hindi maganda sa kanya. Eh, mula malaki ako, pasaway na to. Nagmumahilig magmura po to. Dahil nag-addict po eh. Mang George, ang sinasabi po namin, at
At hindi po ito ang unang pagkakataon na naka-encounter kami ng ganitong problema. At hindi po ako mapapagod kahit paulit-ulit ko pong sasabihin na merong hindi magandang epekto sa mga bata kapag ka sinasabihan po natin sila na huwag ka nga dyan, malas ka, bobo ka. May epekto po yun sa pagkatao hanggang sa pagtanda po ng bata. Kayo po ba gusto nyo sinasabihan kayo ng ganon? Grade 6 na po, nag-addict na nga po to. Parati na lang po kung nagra-rugby, nag-inom. Tapos na, ikaw ba po ma'am, makita mo nakikipag-gaway? Kaya kung galit ko na lang dito. Ngayon, nararamdaman mo yung ginawa. Ay, namatay nga yung asawa ng dahil dito eh. Malit ako. Bakit po nyo siya sinisisi sa pagkamatay ng asawa ninyo? Paano may sakit na po na ano yung asawa ko, tapos naghahamon pa na sa ng away. Kaya asawa ko umaabol-abol sa kanya. Tapos bigla inatake, namatay. Yan dahil sa kanya. Parang nadedemonyo na ako sa kanila. Parang ano eh. Parang iba ng tingin ko sa mga nagpalay sa akin eh. Nung may sakit ba ang nanay mo, tumulong ka sa pag-aalaga sa nanay mo? Wala po ako ron, ma'am eh. Dahil hindi po ako umuwi sa kanila. Dahil hindi nga ako kami magkasundo niyan eh. Yung namatay na yung magulang, sala ako nakauwi sa amin. Attorney Acosta, bilang kayo rin po ay isang ama, narinig natin ang mga sinasabi ni Mang George na yun naman daw ay pagdidisiplina lamang. May nalabag po ba siya sa batas dun sa ginagawa niyang pambubugbog, kinadena, nilagyan ng bareta sa bibig, ang isang bata po? Yung Republic Act 7160, yung child abuse, ang penalty po nito ay merong pagkakulong na hindi bababa sa 12 years old. 12 years, yes, 12 years. Ito ay isang afflictive penalty na ang prescriptive period po nito ay hanggang 15 years. So, maaaring pwede pang isampa. Sino po ang pwede magsampa ng kaso ngayon kay Mang Ito po, George? buhay pong testigo itong bata na ngayon ay nagpapatotoo. At ito ng mga maamahan niya, ay inamin naman niya. Narinig din naman natin kanina po, Attorney Acosta, na parang sinasabi ni Mang George na si Ray naman daw ang may kasalanan kung bakit namatay ang kanyang asawa na si Aling Delia kasi nga daw pasaway itong si Ray. Pagkatapos sinabol ng nanay, parang gano'n ang pagkakakwento, tapos inatake sa puso. Paano po ba pwedeng mapatunayan ni Mang George yun na si Ray ang dahilan? Isang malaking question yon dahil mukhang kailangan doon ng mga medical certificate at pruweba na talagang ito ngang si Ray ang may kadahilanan. Marami pong salamat, Attorney Acosta, sa napakaganda po ninyong paliwanag. Mga sausawero at sausawera, kakausapin naman po natin ngayon ang kinakasama ni Ray na sinasabing saksi di umano sa talagang masamang ugali nga ni Mang George. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Narito, si Shirley Agabaw. Pasok! Shirley, gusto kong malaman, meron bang naging pagkakataon o insidente na ikaw ay minura o binastos ni Mang George? Wala naman po. Ano yung nakita mong hindi magandang pagtrato niya kay Ray? Yung lagi niya po kaming pinapagalitan. Sinasabihin niya kaming walang kwenta. Hindi kami nakakatulong sa kanya. Tapos, pag nalalasing siya, lagi niya kaming, kahit tulog na kami, ginigising niya kami. Para Marami pa po mapagalitan. tayong aalamin mula kay Shirley. Magbabalik po ang nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Yan ang tema. Ay, hindi po ba kayo natatakot na baka dumating ang puntong magdilim ang paningin ninyo at may magawa kayong hindi maganda at panghabang buhay po ninyong pagsisihan? Kaya mula nun po, iniiwasan ko na po na ginom eh. Tapos nun siya po nagginom po na sa bahay, doon na po kami nagsimula ng gano po eh, nagdrambola na po eh. Minsan, inutukan pa nga ako ng sumpak niyan eh.